natin ang alkalde ng lungsod ng Baguio, Mayor Benjamin Magalong. Mayor Benjamin, magandang umaga po, sir. Good morning! Good morning, Ricky. Yes, good morning sa ating mga viewers. Yes, opo. Naku, it's nice to talk to you. Kami napatawag dahil nasa malaking balita ng Philippine Daily Inquirer kahapon itong Baguio Water Crisis Fears Grow Ahead of Super El Nino. At kayo po ay nandoon sa summit, di ba, Mayor? At sinasabi ninyo ito'y hindi isang problema lang pero threat. Pakikwentuhan nyo nga ho kami. Ano bang sitwasyon ngayon? Well, alam mo, mali naman yung pagkabanggit na crisis. Ano? Yun. Hindi naman actually crisis. Ano? Ayan. Oh. It's just that, alam mo, kung ina-anticipate lang natin na una doon na ating scenario kung wala kaming gagawin at hindi makihiki, walang kooperasyon at hindi magiging maayos yung paggawa natin ng estratehiya, talagang magkakaroon kami ng malaking problema Opo. dito sa siyudad ng Baguio. Kaya naman, nagkaroon tayo ng El Nino Summit. Ano? Aside from, ilang series na yan na ginagawa namin ng mga programa ngayon. Integrated Water Resource Management Oo. at yung Water Security 2030 at itong ang latest namin, itong El Nino Summit. Dikit-dikit lahat yan, magkakadugkod na dyan, magkakadugtong ng mga programa yan para talaga magkaroon ng maayos na supply dito sa siyudad ng Baguio. Kasi lumalabas na lately, nagkaroon kami ng drought dito nung May. Kasi 3 consecutive months, March, April, May, way below. Hindi lang siya below normal, way below normal. Oh. Kaya sabi ng Pag-asa, May, nagkaroon kayo ng drought. Yan. Kaya naman, bumaba yung ang pressure ng aming mga groundwater at mga aquifer. Okay. Kaya yung rated capacity ng Baguio Water District, yung mga deep wells niya, from 85% bumaba siya ng 75%. So kung tuloy-tuloy yung mahinang ulan, below normal yung temperature ng amount of rainfall, magkakaproblema kami. Ayun. Dito sa Siyudad Baguio. Kaya na-anticipate, kaya nagplano kami. Nagkagawa kami ng contingency plan. Yes. At ito ang sinasabi nyo rito, this should really be multi-sectoral. Yes. So paano po ang inyong magiging hakbang dito? Kasi parang sa balita rin, buti nalilinaw nyo yan. Yun nga yung mahalaga eh. Kaya nga agad-agad tumatawag kami pag mga gano. Kasi sabi ko, we love Baguio. Pero sa mga ganitong may water crisis, ayan, buti may paglilinaw kayo. Kasi in the matter of 6 months, tama ba ito? June to September, yung pinangangambahang magiging problema po ninyo, Mayor? Well, sa tingin ko, hindi gaanong naintindihan nung gumawa ng report eh. Okay. Yung news report. Opo. Kasi siguro pagka-read niya, umalis na kaagad siya. Ah. Hindi niya siguro nakita yung buong kabuuan nung summit na yon, ano? Oo. Ang lumalabas kasi rito is, ang El Nino, ang onset kasi ng El Nino would start itong June, no? At June, July, August, September. Tapos there's a high probability that it will even extend up to the end of this year. At sana hindi siya aabot ng first quarter of next year. Okay. Pero lumalabas sa latest modeling and forecast na baka aabot ba hanggang sa first quarter of next year. Okay. Ito yung effect ng El Nino sa buong bansa. Aha. Kaya for the city of Baguio, we're also preparing for that. And besides, meron din sariling modeling na ginawa 3 years ago na lumalabas na pag nagkaroon ng drought o kaya below normal temperature, amount of rainfall, baka bumaba ng by as much as 27 to 47% ang reduction ng rainfall sa aming siyudad ng Baguio. Okay. Malaking epekto yan. Malaking epekto. Naranasan namin yung hirap niyan 2.5 years ago nung nagkaroon tayo ng 8-month drought, if you remember. No? Opo. At talagang tumaas yung, alam mo yung isang drum ng tubig dito, umakyat ng 135 pesos. Oh. Normally, isang drum dito, mga 30 pesos lang. Umakyat ng 135 pesos kasi competition na eh. You know? So, ayaw namin maulit yon. Kaya ito nga yung ginagawa namin ng mga
strategic plan Mm-mm. para sigurado magkaroon man talaga ng sustainable Opo. na water supply sa siyudad ng Baguio. And so, 2 years ago, nakipag-ugnayan kami sa UK Embassy, nakakuha kami ng grant, Mm-mm. almost 3 million pounds para sa aming feasibility study. Mm-mm. At dito, at ganyan, may mga hindi lang feasibility study ng bulk water, kundi meron pang feasibility study para dito sa aming bagong programa ng dito sa corruption sa infrastructure project. Mm-mm. Pero kaming isang matindi ulit, kasama lahat yun sa 3 million pounds na grant from the UK Embassy. At to make it sustainable, Mm-mm. yung water supply, ang magiging source namin, dalawa, yung Binga Dam at yung Ambuklaw Reservoir. Yun yung dalawang lugar. Kaya lang, ang problema nun, dahil sa napakababa ng source, mataas ang capex, aabot ng 23 billion pesos. Laki rin. Oo. Kaya itong feasibility study which took about almost 2 years na, almost 2 years na. I-hand over na sa amin yung resulta nito this month. At ongoing na ngayon yung market sounding para malaman namin kung sino mga kumpanya ang interesado na mag-invest dito sa siyudad ng Baguio. Pero in several phases, hindi pwedeng biglayin. So yan pala yung pinakamalaking project ninyo na nasa pipeline, Mayor Benji, no? Oo. Yes. So aside from that, kasi siguro sa mga nakikinig siguro sa ating kababayan po, yung mga residente po ninyo, at doon sa mga laging favorite nga po ang Baguio, so siguro yung tanong na so wala tayong inaasahan, kumbaga with your preparations, you can assure the public na wala tayong magiging malaking problema in the coming months. Hindi naman. Kasi alam mo, dito ulitin ko, balikan natin uli yung forecast. May, nagkaroon kami ng drought. June, towards the end of June, itong third week hanggang starting third week ng June, magno-normalize yung amount of rainfall. Yun. Tapos normal kami ng July, August, September. Dito ngayon, dito kami dapat gumalaw na maayos dito para at least ma-recharge namin yung aming groundwater at yung mga aquifer. But at the same time, talagang matindi na yung awareness ng tao na talagang kailangan mag-conserve ng tubig kasi by October, November, December, and it will even extend up to the first quarter of next year, below normal na naman yung amount of rainfall dito sa siyudad ng Baguio. Ayun. Kaya we are just being proactive about it. Pero sa ganyang condition, Mayor Benji, no, yung parang yung influx ng tourists, ng mga bumibisita sa inyo, nakakaano to, no? Nakaka-aggravate din, of course, no? Pero paano yung interested lang ako doon sa forecasting ninyo dyan? Yes. Ito ngayon, na bumababa na yung presyo ng fuel. Oo. At meron na namang significant reduction anytime soon, Oo. Talagang dadami uli. In fact, 3 weeks ago, bumaba, if you remember, nagkaroon kami ng announcement na bumaba ng 40 to 50% ng tourist arrival namin dito because of itong crisis. Yes. Pero for the past 3 weeks, tumataas na naman kami. Right now, ang estimate namin is 20 to 25% na lang. Tapos, during the weekends, Friday, Saturday, Sunday, halos normal na ang tourist arrival dito. So, weekdays na lang. Kaya lang, ang problema, siyempre, habang maraming turista, maraming gagamit din ng tubig. Yun nga. Because an average person consumes about 0.13 to 0.15 cubic meters of water a day. Pero ang average household dito sa siyudad ng Baguio, average household is receiving 2 to 3 days of water a week. Kaya makita mo, karamihan ng mga bahay dito sa Chacchus dito may mga kanya-kanyang water tank. Oo. So talagang yung information dissemination din even sa tourists, no, Mayor Benji, na
Yes. Parang huwag masyadong aksayahin yung tubig din. Yes, Water oo. is life. Oo. Anyway, Yes, nako, yes. at least kita ninyo yan ang kahalagahan na kayo ay aming na follow up dito dahil syempre yung iba may mga pangamba. Kahit ako nung nakita ko nga ho ito, parang ang initial thought ko ay sandali at ating i-follow up po ito. Okay, so sige, bago ka namin pakawalan, of course, we know you are an advocate of good governance at habang habang pinamumunuan mo ang Baguio, Mayor Benji, anong tingin mo dito sa squabble ngayon sa kaguluhan ngayon sa Senado? At sa House. Magandang katanungan yan. Ano? Oh. Magandang katanungan yan. Pero sana maayos nila. Mm. Kasi nga, ang laki na ng impact sa mga batas na kailangan nilang ipasa. Ito pang nangyayaring energy crisis, kailangan talagang tutukan yung mga bills na proposal na mga kwan, ano? Para talaga ma-address lalo itong energy crisis. Mm-mm. Sana yung bangayan nila matapos na. Mm-mm. Dapat merong strong leadership Mm-mm. para talagang someone who is really capable of unifying them. Mm-mm. No? At sana pagdating sa impeachment, ang basis ng kanilang decision should be decided on evidence at hindi sana political affiliation. Oo nga. Yun naman ang hinahanap ng taong bayan. Another is yung sana itong when you talk about accountability, hindi sana selective accountability. Yeah? Mm-mm. Hindi yung lumalabas na kung nasa posisyon ka, nasa power ka, iba yung level ng accountability mo kaysa sa ordinaryong empleyado. Hindi pwede yan. Kasi Mm-mm. pantay-pantay lang tayo, pare-pareho lang tayong public servant. Mm-mm. Mm-mm. Another is, sana wala ang double standards sa pagpapatupad ng batas. Mm-mm. Pantay-pantay din sana. At yung civil service law din. Kasi naapektuhan din yung moral ng ating mga ordinaryong empleyado. Oo. Na sinasabi nila, bakit ganun sir? Yes. Ang batas ba depende yan sa posisyon? Yeah. Meron ba talagang entitlement? Yan ang nararamdaman ng tao. Right. I At agree. yung araw-araw nakikita nagbabangayan sila, Mm-mm. bumababa tuloy yung bumababa tuloy yung reputasyon, yung Right. dignidad. Yes. Alam mo, tama na yun na bumaba yung dignidad ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Oo. Maraming magnanakaw dyan hindi ba? Lalo, ito na naman, lumabas pa itong sa Senado. Senado. Oo. Taas-taas pa man din ang tingin ko dati dyan sa Senado ngayon. Talagang Oo. pareho lang pala sila. Talaga naman. Opo. At tayong kami nga ho Kami mga... rito sa Oo. Go ahead, Mayor. kami rito sa local government ang nahihirapan, taong bayan na nahihirapan. Agree tayo dyan. Naku, Mayor, salamat sa inyong panahon at information. Hanggang sa muli, sir. Mabuhay ka. Maraming salamat, Ricky. Thank you very much. Thank you. Mayor Benji Magalong ng lungsod ng Baguio. Nagatin sa ating orasan.